Ang init. Park, ayun na. Sarap mag-swimming. Swimming na this. Start na, brother. Malamig pa nga sa akin. Malamig na to. Yan, ipapatay. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y mag-umpisa na ng ating prayer meeting. Sa mga kapatiran ko na nasa baba, kaya po tayo dito sa ating auditorium at tayo po'y mag-umpisa na ng ating prayer meeting. And then, sa mga nandito po, tayo po tayo lahat at tayo po'y manalalanan sa ating Panginoon. Mas kasando, wala ka na akong kiss. Parang may ground na doon sa dulo. Ganun po, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa na narito, Panginoon. Panginoon, magbibigyan kami sa iyo, Panginoon, na ito ay manguna, Panginoon, sa gabi nito, sa aming paglilingkod at pagsamba sa iyo, Panginoon. At sa bawat panalangin na meron kami sa gabi nito, Panginoon. Galit, Panginoon, sa mga tatay dito sa iyong harapan, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa pabahagi na iyong sa iyo, Panginoon. Galit po kami, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Basically, sa buong gabi nito, Panginoon, ng aming pananambahan sa iyo. Galit, Panginoon, sa mga parating na namin kapatiran, naway makakating sila dito ng ligtas, Panginoon. At sa gabi ito, isama-sama po kami manalalaman sa iyo, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, sa gabi ito. Ito po ay aming samang dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So manatili po tayo nakatayo, tayo po umawag sa ating Panginoon. Pangunahan po tayo ng Brother Mark. Amen. Amen. Stand up for Jesus. Christians are ready? Ready, see. Stand up for Jesus. Be soldiers of the cross. We've got his royal banner. Leave us not suffer loss. From victory unto victory, is our mission in till heaven foe is found, and us is
Yan, amen. Magandang gabi po sa atin lahat. Salamat po sa Panginoon sa mga awitan po natin. Amen. Kaya ngayon naman po, dapat po tayo sa ating mga announcement po. No? Siyempre yung victory na meron po tayo nito mga nagdaang linggo mga kapatid, di ba? Yung ating mga activities po na nagdaan mga kapatid. So salamat po sa Panginoon mula po sa Mission Conference, sa pagdiriwang po ng karawan ng ating pastor, and then yung nagdaang Sunday, syempre yung 18th Church Anniversary. Kaya salamat sa Panginoon sa victory at sa bawat isa. Amen. At syempre marami pong naging ganap po dyan, lalo na sa mga kaluluwa din, mga bisita din po natin na nasave po na. So amen po yun sa ating Panginoon mga kapatid. At para naman po sa mga karagdagang announcement po, syempre itong darating po na Biyernes, March 28, yung ating prayer vigil po mga kapatid, at ang host po niyan ay ang TSW1 po mga kapatid. Kaya supportan po natin yan yung ating prayer vigil po mga kapatid. And then this coming April po yung event po natin, itong buwan na mga kapatid, syempre yung ating children's camp sa DL Par mga kapatid. Kaya supportan po natin yan, yung children's camp po. At syempre mag-invita po tayo dyan ng mga kabataan po mga kapatid na maimbita natin at padala natin sila dun sa sa DL Par na magkaroon sila syempre ng pag-aaral po ng salita ng Diyos mga kapatid, at mag-disciple din po natin yung bawat isa. Kaya syempre sa bawat TSW groups po, no, syempre may mga kanya-kanya po tayong mga disciples po dyan, lalo na sa mga kabataan. Ipanalangin natin na hanggang sa darating po na children's camp ay makasama natin at padala po natin sila dun sa sa DL Par mga kapatid. At syempre mag-disciple po natin yan, at mas sila, mas makakarinig sila ng salita ng Diyos mga kapatid. Kaya syempre suportahan po natin yan. At syempre lalo na sa mga lalo na syempre bukod po sa pag-disciple sa kanila, syempre when it comes sa finances mga kapatid, syempre alam naman po natin yan. Kaya suportahan po natin yan yung ating paparating po ng children's camp mga kapatid. Amen. And then, syempre yung ibang mga announcement po ay patuloy din po sapagkat syempre tuloy-tuloy pa rin naman po mga kapatid yung ating mga activities po throughout the week mga kapatid. No? Friday, Wednesday, and then syempre every Sunday mga kapatid. At Saturday, syempre yung mga Bible studies and choir practice, tuloy-tuloy pa rin po yan mga kapatid. And then, syempre when it comes naman sa finance ng ating church mga kapatid, yung ating first fruit, and then yung ibang mga commitments po natin, ay tuloy-tuloy na rin po natin yan mga kapatid. I-comply at iyan po natin yan para po sa mga ibang information po dyan. Iyan na lang po natin yan kay Sister Shomlin po mga kapatid. Yun lamang po yung ating mga announcement po. So sa ngayon po mga kapatid, at para po sa kung may mga karagdagang mga announcement po dyan, i-announce na lang po yan later ng ating pastor and then yung mga workers po natin mga kapatid. Amen? So ngayon naman po, dahil po tayo sa ating testimony. Siguro naman itong mga nagdaang araw mga kapatid, no? Individual or as a church. So siyempre marami po tayong ipapasalamat sa Panginoon. Amen. So ngayon po, bukas na po yung itong ating harapan mga kapatid para po sa tatlo na magnais na mag-share ng kanilang pasasalamat at patotoo po sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. So inaanap po natin dito sa sa row po ng TSW3 po. Amen. Testimony po, thanksgiving, or ano man, na nais natin ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Brother Jeff? Magandang gabi sa ating lahat. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na blessing, biyaya ng Panginoon ng pag-iingat. Tsaka nagpapasalamat sa Panginoon yung anniversary kasi yung bisita ko na binala yung kabaro ko siya sa tricycle. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang yung pagdala ko sa kanya rito talagang halos 1 week yun, hindi ko siya tinigila. Dapat niya kasama rin yung asawa niya bago yung isa pa niyang anak kasi nagkaroon ng sakit kaya naiiwan yung asawa niya sa bahay. Salamat sa Panginoon kasi nung time na niyaya ko siya na before mag-anniversary, hindi siya, yung tinuturo niya yung asawa niya at yung mga anak niya. Pero ang point ko talaga doon, siya talaga kasi kasi galing siya sa, katulad ko rin siya na alipin din ng droga dati. Nakulong nga siya, nalalayan ng kaibigan mo. Kaibigan mo
Kasi nung time pa naman na hindi pa ako talaga faithful sa pamilya ko. Bali, kasagsagan ko siya rin, ganun din. Pero hindi siya nagpapahalaga sa akin. Ilan siya sa akin kasi ano nga siya, bagong salta lang din sa pagkabaan. Yung pinagpapasalamat sa Panginoon kasi noon pa naman kaibigan ko talaga siya, kahit sabihin na may bisyo kami pero hindi kami nagsama sa isang lugar para nagsalo sa isang bisyo. Yun nga, dahil na naglilingkod na ako sa Panginoon, bago siya nagpapatuloy pa rin, nag-ano na ako sa kanya, nagsabi na ako sa kanya na walang patutunguhan niya. Yung vision niya, sabi ko, diba, nakita mo sa akin yun. May pagkakataon mo pa, bago para siyempre, hindi talaga mapipilit yung tao kung talaga ganun talaga kasanibutan lang yung marami talagang masarap na kasalanan kung ganun yung pagdroga nga hanggang sa humantong na nakulong siya. Pagkalaya niya, isa kami, talagang siya talagang nagsasabi na ako sa kanya. Siguro naman, wala ka nang kailangan pagpasan sa mundo na alam mo na yung patutunguhan ng hindi, yung pagpunta sa hindi maganda. Tulad yan, nakuha kung nakinig sa akin at sana napigilan pa. Yun nga, salamat sa Panginoon kasi ilang taon na daw siya hindi nagsisimba. Salamat sa Panginoon kasi yung panyaya ko sa kanya nung anniversary. Nakarating siya. Then, hindi naman ako umarap nun nung nandun ako sa kusina. Nung nanawagan sa pastor na yun nga, sinong gusto tumanggap sa Panginoon. Masaya sa puso ko kasi isa siya din sa mga tumayo. Tumanggap sa Panginoon. Siyempre, masaya ang puso ko kasi siyempre, wala naman ako sinabi sa kanya kung anong yung pagpunta mo sa church. Sa pumunta ka lang, sabi ko gusto ko lang makita mo kung ano yung ginagampanan ko sa simbahan, pagiging choir, yung paglilingkod ko. Salamat sa Panginoon, masaya ako na kahit gano'n sa kaunting panyaya ko, at least nakita ko sa kanya yung focus niya na nakikinig siya sa preaching ni Pastor Ansel. Salamat din kay Pastor Dennis kasi napatanggap niya yung kaibigan ko. Salamat sa Panginoon kasi yung mga kaluluwa na tumuntok sa Panginoon, hindi tayo nabigo. Lahat sa mga natin, sa mga bisita natin na dinala, maraming kasi yun yung pinagpapasama sa Panginoon kasi di ba may mga conference tayo na ilang araw na talagang na wala talagang ilan na dumataw ng mga bisita doon lang sa bisita nila ni Sister Marvin, yun yung Sister Glory na kapangalan niya nila tumanggap sa Panginoon. Siyempre, pag yung sabi ng pastor, walang silbi yung mga paghihirap natin kung walang makakakilala sa tumanggap sa Panginoon. Yung pinagpapasalamat sa Panginoon kasi Diyos ay talagang nararamdaman ko na sa dami ng mga dinala natin, mga bisita, alam ko sa mga pastor na nag-i-encourage sa kanila na tumanggap sa Panginoon, na sa puso na ang dami na rin kasi ng simbahan at nakakilala sa Panginoon. Maraming salamat. Amen, Brother Jen. So, siyempre, isa dun sa bisita niya na nakadala nung anniversary. So, salamat po sa Panginoon. So, ang susunod naman po na magbibigay ng kanyang pasasalamat sa Panginoon, tawagin po natin Sister Sheila. Amen.
So ayan, magandang gabi po sa ating lahat. So amen sa Panginoon kasi natapos yung ating mission conference, birthday ni Pastor, and then syempre yung 18th church anniversary natin. So, grabe yung blessing, di ba? Amen sa Panginoon kasi lalo na sa ating pag-food budget, alam mo ni nanay, di ba? Sa iba nating mga kapatiran na grabe yung provision ng Panginoon at sa ating mga event, di ba? Then amen din sa Panginoon kasi for 18 years, ayan, dito pala tayo sa gawain ng Panginoon, naglilingkod. At amen sa Panginoon. Kasi palagi natin ipagpasalamat na meron tayong mga kapatiran na talagang hanggang ngayon is kasama pa rin natin naglilingkod sa Panginoon. And then syempre, salamat din sa Panginoon kasi hindi tayo nag-fail sa soul winning. Kumbaga, amen kasi may mga kaluluwang nakakilala sa Panginoon that day ng mga event natin. So, amen sa Panginoon kasi kung makikita mo yung preparation natin, hanggang yung during ng ating event, talagang nag-provide yung Panginoon at grabe yung pagpapala. Diba? Amen sa Panginoon kasi alam niyo, parang ang sarap talaga maglingkod sa Panginoon. Mahirap, hindi madali, pero ang sarap. Diba? Lalo na pag ikaw, tumatanda ka sa gawain. Ang sarap sa pakiramdam na habang nagkakaedad ka, ikaw, ano ka pa rin sa gawain ng Panginoon, naglilingkod ka. Then nakikita mo din yung mga adult ladies natin na dati mga young, pero mga young ladies pa rin. Pero andyan, kasama natin na naglilingkod sa Panginoon. Yun nga, yung mga pictures, blessing yun kasi, ayun yung mga hindi pa uso, Auntie Rice, sila Sister Arden, sila Sister Joy, amen yun kasi, ibawal sa atin, nakita natin, na-witness natin yung sitwasyon nung bawat isa, and then yung mga pamilya. Kasi, totoo yun sa pamilya kanila, Brother Mark, dati talagang kasama pa namin sila magbalog ng mani, tapos sila yung magtitinda. So, sa financial, talagang grabe yung pagpapala ng Panginoon sa kanila. Diba? Sa bawat isa sa atin. Di sa church din natin, salamat sa Panginoon kasi pag makikita mo kasi yung growth ng church physically, amen, nakaka-bless kasi dati pag umuulan, gigilid tayo. May mga church events tayo na pag umuulan, delikado. Kasi nga, tumutulo, ganyan. Pero yun sa Panginoon yung bubong natin, stable na siya, konting na lang yun. Marami pa tayong dapat gawin sa church natin. And then, blessing din sa Panginoon, yung preaching, yung Word of God that day, yung Sunday kay Pastor Ansel, hanggang kay Pastor Ray. Ako kasi 18 years old, kasi ako personally, hindi man ako 18 years old, pero parang maaga kasi ako nag-mature sa buhay. Kasi syempre sa kalagayan, maaga tayong naging independent. Pero yung buhay natin, nakadepende pa rin sa Panginoon. Baga sa kanya ako nakaasa, yung buong buhay na meron ako pera, papasalamat ko sa Panginoon kasi nagagamit ko yun sa paglilingkod ko sa kanya, tinhaw. Na ayan, kaya sa ministry, nagiging kagamit-gamit, nagiging katulong-katuwang sa pastor natin dito sa church, diba? So, amen sa Panginoon kasi nung Saturday din, blessing din kay Sister, naka-fellowship kasi namin si Sister Malin, sila Pastor Paharga after nung kainan, nung birthday celebration ni Pastor. So yun, ang sarap magkaroon ng isang Sister Marlene sa church natin. Pero mas masarap maging isang Marlene church natin. Yung hindi naman siya mismo, yung puso niya. Yung puso niya sa pagbibigay, sa gawain ng Panginoon, na yung blessing dun na talagang all out siya sa paglilingkod sa Panginoon. Na kung tutusin, posible naman yun Posible yun sa atin. Sabi niya nga, ipupush mo lang talaga yung sarili mo. Kailangan mong ipush yung sarili mo na maging ganun ka. Na hindi ka maging na parang go with the flow ka lang, okay na yan, ganyan. Hindi. Kailangan ipupush mo yung sarili mo na hindi. Kailangan mabigay ko yung times ko, magbigay ko yung offering ko, mas mahigit ako pa. Yung goal mo pa sa sarili mo, lalo na sa atin, in terms sa giving, in terms sa soul winning. Kasi minsan, ayun nga, andun yung term na stagnant, na nagiging kampante na tayo sa ngayon. Hindi natin, minsan kakalimutan natin yung mga ganyung bagay na dapat, mas nag-i-ignite sa atin, lalo dito sa church natin. Lalo na sa soul winning, sabi niya nga yun yung sa kanya, partner yun, soul winning and giving. Yun yung parang focus ng kanyang, yung sa sarili ba niya, yung kanyang
commitment sa Panginoon. Na yun nga, yun yun kasi, alam mo, ayun mga kapatid, pwede naman yun sa atin eh. Pwede tayo magkaroon ng ganung sisterly na puso. Lalo sa mga young pro, sa mga young people. Kasi kayo yung may mas chance, kasi kayo yung nagtatrabaho, kayo yung may income. I-encourage nyo din talaga, ipupush nyo talaga yung sarili niyo. Kasi alam nyo naman yung kalagayan ng church natin eh. Yun yan, di ba? Siyempre, kami ng mga church workers, alam din natin, mas aware kami siyempre sa sitwasyon, yun nga sa budget, yun nga ng pagkain, hindi natin alam kung paano. Pero yun nga, yung Panginoon is nag-provide. Then I pray din talaga na 18 na tayo. Grow in God dependence. Andiyan naman yung Panginoon eh. Pero paano natin pagpapalain ng Panginoon kung tayo hindi natin i-able yung sarili natin? Paano niya i-push yung pagpapala sa atin kung hindi ikaw mismo, hindi mo ini-equip yung sarili mo para ibuhusin ng Panginoon yung pagpapala. Nasa atin din yung pagkukulang kasi hindi natin hinahayaan na ibuhos ng Panginoon yung pagpapala niya sa atin. Kasi nga dahil sa fear, sa worry, di ba? Kasi natatabunan tayo ng mga responsibility, mga financial need. Totoo naman yun. Kasi yun naman talaga yung burden ng mundo eh. Pero dahil na tayo, mga kasya, nasa Panginoon, na yung buhay natin, na but seek ye first the kingdom of God, di ba? Na ayan, I pray na ngayon 18 na tayo, especially sa mga young prophet, young people, we pray and encourage you na mag-grow din tayo bawat isa. Hindi lang sila, kahit yung mga adult, mga children, yung mga bata pa lang kayo, is talagang ano na yung puso nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Then tayo, yan, sama-sama na tayo maglingkod sa Panginoon na anumang sitwasyon, anumang discouragement, anumang sitwasyon na mangyari sa atin is mag-asama tayo, pagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Amen sa Panginoon kasi ito, blessing talaga yung church natin. Kasi ako personal, para sabi ko, gusto ko din maging Sister Marlene. Pero paano? Kasi una, isipin ko, di ba, church worker na ako. Pero sa realidad, kumbaga sa sitwasyon ko, capable ba ako? Pero kung sabi nga kung gustuin mo, may paraan. So sa inyo, sa mga, kaya nandiyan naman kayo sa labas, di ba? Push niyo yung sarili nyo na talagang maging, i-encourage yung sarili nyo na talagang yung giving and solubility sa mga puso nyo, di ba? Bawat isa sa atin. And amen sa Panginoon sa 18 years ng ating church. Maraming salamat sa Panginoon, sa kalakasan, sa pagpapala, sa provision na binibigay niya sa atin. Then, yung successful, yung blessing ng ating anniversary. So, yun lang po. Amen kay Sister Sheila. So, dito naman po tayo sa TSW2 mga kapatid. Amen. Testimony po sa road po ng TSW2. Amen. Amen kay Sister Glo. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman salamat sa 18th anniversary natin sa church na naabot natin yung ganun tagal na sana lumampas pa hanggang dumating yung Panginoon. Salamat sa araw-araw na sa binigay ng Panginoon sa akin at sa ating lahat na na-survive natin yung grabe na parang halos ilang buwan natin na talagang pinaghahandaan yung church natin. At salamat din sa ng Panginoon sa akin kasi nung Friday dito ako natulog, Friday hanggang sa Linggo. Talagang ang kalakasan ibigay ng Panginoon sa akin talagang salamat talaga kasi nung Sabado yung inano ko yung ulam. Minarinig ko yung hamonado. Tapos sabi ko kay Tess, pagdating nila ilagay mo ito sa freezer kasi baka masira. Kasi inano ko lahat ito sabi ko sobrang pagod ko, natulog ako. Una ako natulog. Tapos pagising ko, sabi ko sa kanya alas 4, sabi ko nilagay mo sabi niya, ay hindi makalimutan kumain. Sabi ko sa mga, hala, baka masira. Pagpano ko ng ulam,
inamoy ko, buti, hindi nasira talaga kayo buti ng Panginoon talaga. Kasi kung nasira yung talagang, talaga, sira talaga yung ano natin. Pero salamat talaga sa Panginoon kasi parang walang nasira sa mga lahat na pinag-aanda natin. Talagang, nung sinakla ko na yung inano ko na siya, narinig. Talagang, salamat talaga sa Panginoon na kahit buti talaga ng Panginoon sa buhay natin kasi yung ano natin lahat na naibigay natin lahat sa mga bisita natin, mga mga pagkain natin, provide ko ng Panginoon na magawa natin at mabigyan ng lahat na kagaya yung mga visitors dito sa church. Talagang salamat talaga sa Panginoon sa kanyang pag-provide ng gastusin dito sa church kasi siyempre talagang kulang talaga kasi sa sobrang daming tao. Hindi ko alam kung paano mo i-budget yung ganun karaming tao, pagkainin mo, grabe ang hirap talaga para sa akin talaga ang hirap i-handle yung ganun sa ministry sa pagkain. Pag hindi ka marunong kasi mag-budget o mahihirapan ka sa daming tao. Pag sino kung daming tao, paano natin? Pero, siyempre, ilang na natin yung mga nag-uusap-usap naman kami mga ladies doon sa kusina. Sabi ko, unahin natin yung mga bisita kasi okay naman tayo ng mga membro kahit na yung natira, yun na lang sa atin. Salamat talaga kasi na survive natin yung gano'n na walang nagugutuman dito sa atin na sa ating sa mga bisita kasi pagsili ko ng ganyan, ang dami ng forward talaga na tumanggap ko sa preaching ni Pastor Ansel. Talagang isa pa doon yung bisita ni Brother Jake talagang kasi yung bisita ni Brother Jake parang paano din namin doon sa tindahan kaya pinost namin na sabi ko pumunta ka kasi para makita mo yung church namin at maano mo yung marinig yung preaching ng aming pastor. Kaya nakapunta sa dito, hindi pa nga sa hindi pa nga sa sinundo sumama sa doon sa service. Kaya ang na lang doon sa kanya yung ipaluwag na yung kasi makikita mo yung sa puso niya kasi ramdam ko yung isang tao kasi pag may kasi sa Panginoon, yung parang may pagmamahal siya, makikita mo sa aura niya makikita mo sa panunita, sa aura na kailangan makapatuloy talaga siya. Kaya kailangan talaga doon sa kanya, na lang siya na ipupusin talaga siya na para makabalik siya sa araw ng linggo dito sa church. Ayun, hindi ko na nasikaso yung aming bisita kasi di ba nandun ako sa kusina, yung nagsuya na lang sila, ang sabi na lang sa akin, nanay, sabihin ko na lang sa inyo na umuwi na yung mga bisita. Sabi ko, hindi ko talaga sila lahat naharap kasi siyempre sa kabisiyan ko sa kusina, nagsiuyan na sila sa sabi ko pasensya na kayo kasi alam mo na ang busy ko talaga ang ko sa kusina, yung sa dami ako kasi nasikaso kaya sabi ko, pasensya na kayo, importante tumanggap kayo sa Panginoon at Pinaba ko sa iyo Ayun, at saka salamat sa kaligayahan naman. Mayroon tayo sa puso natin. Kasi napakasarap talaga, yung puso mo ba, pagmamahal mo sa Panginoon, paglilingkod mo hindi mo na naisip yung 18 years ka na dito sa church Hindi mo na naisip yun, basta ang naisip mo na lang yung magpapatuloy ka lang, gawin mo lang yung responsibilidad mo sa Panginoon na yung kanyang inuutos ba na ganitong gawin natin, mag-suluinin, yun lang, gampanan mo lang talaga yan, magiging masaya yung puso mo. Tapos, talagang, sabi ko grabe ang pag-provide ng Panginoon sa financial kasi siyempre lahat tayo naman, di ba, naman tayo lahat, naibigyan naman natin lahat yung ating mga commitment na kahit may kulang, pero limit pa rin dahil tayo na gumawa tayo ng paraan na maibigay natin yung ating mga commitment na natin lahat.
may bigay natin yung karapat-dapat para sa Panginoon talaga yun. Salamat sa mga membro ng church na to na magiging matibay tayo lahat at sa susunod na taon ulit, sama-sama pa tayo ulit na maglingkod sa Panginoon at may panibagong mukha na naman tayo na ibigay sa Panginoon na sila na natin sila na para magkakaroon sila ng desire sa puso nila na may nagmamahal sa kanila at kasi wala naman tayo ibang kamalaan sa buhay natin kung ano maglingkod, magmahal at pagpatuloy naman natin talaga yung ating obedience bilang isang Kristiyano sa gawain ng Panginoon. Ayun. Salamat sa lahat-lahat, lalo na kay Pastor sa kanyang kaarawan at kahit sabihin mo na marami siyang nararamdaman pero dahil sa kalakasan na binigay ng Panginoon sa kanya, ayan na nagkaroon siya ng magandang kalakasan at niya yung kanyang buhay ay magiging masaya sa kanyang kaarawan yan. Maraming salamat sa iyo. And amen kay Sister Lo. So, dito naman po tayo sa row po ng KSW1. Amen. Dito po, sa row po ng KSW1, testimony. Amen. Amen, kung wala po, so siyempre po, dako po tayo sa ating special number. So, ngayon naman po sa gabi nito, lugan po tayo ng isang natatanging bilang po na magmumula po kina Sister Bia and Brother Jaime. Amen. Siya po. Mahirap yung pindutan ng mga walang case.
Ngayon kay Sister Ria and Brother Jairus, awitin po na yan. So ngayon naman po, ihanda po natin po sa isipan po para po sa pinakamalagang pagpapala sa gabi nito. Amen. Pastor Dennis, para po sa mensahe po ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Nakakatapos din yung ating activities ng anniversary. Pero hindi ibig sabihin tapos na lahat. Dumadaan lang talaga sa ating anniversary. Actually nga, pag dumadaan yung anniversary natin, ay, naku, yan ang nasunod na. Pasko na. Hindi na sa akin ganun. Amen, talaga. Marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon dahil so imagine nyo, tapos natin dumaan yung anniversary natin na talagang pinagpala tayo ng Panginoon. Na actually nga, maganda yung atin kasi sa ibang church talaga, hindi kasama yung first fruit sa anniversary. Pero sa atin, dami na natin doon. So plus, amen, maraming mga membro na talagang nagtulong-tulong. So salamat at marami tayong nagbibisita, marami rin na-save. So bahala ng Panginoon doon sa mga tao na tumanggap sa Panginoon, siya na mga papalago. Kung kalooban ng Diyos na sila'y lumago na makasama natin si gawain ng Panginoon, eh, nasa Diyos na yun. Sa mahalaga, may bahagi natin ng salita ng Diyos at maraming tumanggap sa araw na natin dito siya. Siyempre, alam niyo po, hindi naman ibig sabihin anniversary special yung sa atin eh. So dapat every worship ng Panginoon special yun. So hindi nagbabago yan. So sa mga tapat sa Panginoon, kahit na anong araw pa yan, basta Wednesday, Saturday, Sunday, ano man yan ay special sa Panginoon. At ang mga tapat na mga anak ng Diyos, laging nandiyan yan. So hindi tayo bumabasa sa occasion. So, tayo, ano man yan, umulan, umaraw, anong araw yan, dapat masumpungan tayo sa tahanan ng Diyos. No, yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Mapa-special man yung damit natin, mapa-ordinary damit natin. Hinahanap ng Panginoon yung madudugtas sa kanyang mga gawain. So, ngayon, siyempre, on board na tayo, marami naman tayo, hindi naman nakatapos ang activity natin sa Panginoon. Lagi yan, at gusto naman magsosustain ng ating buhay. Sabi nga, ang buhay natin talagang dadaan lang yan, kaya dapat pag-ibig mo sa Panginoon. Enjoy mo yung life mo sa Panginoon. Napaganda bilang mga naman Diyos, yung topic natin na dependence on God, ay napakaganda nun naman. Kasi ang mga tao, minsan, nagtitiwala niya sa sarili niya. Uy, malaki na ako, graduate na ako. So, ang kanyang sandalan ngayon, yung trabaho niya. Minsan nga, ang sandalan ng tao, nakita mo yung asawa niya eh. Ako, hindi ko sinanay yung sarili ko na sandalan ko yung asawa ko dahil abogado, pulis, may pera. Hindi ako sumandal dyan eh. Makakala nyo lang, yan nagbibigay sa akin, hindi ko. Minsan pag ako may pera, ako nagbibigay sa akin. Kasi kapag ikaw, sumandal ka na, sumandal ka sa politiko, kita mo, kasi ang tao, kumukupas yun. Hindi naman tayo namumulitika, pero ito yung fact. Dati, makita mo, ang tapang ng grupo ni Duterte. Pero namilipas yung panahon yung sinasantalan mo, humihina yan. Dati, walang bigil ng boses niyan ngayon, nung nandun sa ICC, nagbibigil na. Kasi tumatanda na Hindi ka pwedeng sumandal sa tao. Hindi ka pwedeng sumandal sa kapangyarihan.
Di kasi kahit kahit kaano pa, kapower mo, kapanood na natin yun, panahon ni Presidente Marcos, sino ba pwedeng tumalo kay Marcos? Wala. Pero may Diyos yung katandaan niya, humihina na eh. So, panahon mo na. Sibat ka na. Panahon ni Era, napakalakas, pinakamaraming botong presidente na nakuha niya. Pero lumilipas eh ngayon, ano? Lahat ng sinandalan nila ng mga tao, hihina. Kasi yung pagiging independent, yung depende, ano yan eh, hindi yan ibig sabihin may freedom ka na ng pera. You have now the freedom. Kasi di ba kapag nakapag-work, di ba, so-called young professional. Siyempre, malaya na, dependent na yung sarili niya, nakapagtrabaho na siya, pero hanggang saan yun? Hindi porke nakalakad ka na, dependent ka na sa pamo. Pwede kang gumala kahit saan, pero darating araw yung pamo niyan, magumulubot, manghihina, yan mismo ang maglalagay sa isang lugar na hindi ka na makakalalaw. Lahat ng bagay sa mundo, kahit yung edukasyon, may pagyayang pagmamalaki yan. Yung pagtanda mo, wala na yan sige. Negosyo mo, wala yan. Yan ang hindi naman ibig sabihin, maging idol ka na. Ibig sabihin, hindi, gayong meron ka ng mga bagay yan, the more na ikaw dapat ay mag-depende na sa Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Na lahat ng bagay ay pinagkakatiwala mo na sa Diyos, yung ibig sabihin ng dependence. Hindi ka nagtitiwala sa katao. Maraming malalakas sa inyo, ngayon, tiga mo, nandun sa balik ng karamdaman. Kasi sabi nga sa inyo, isang tanggal lang ng tornilyo mo sa katawan mo dyan, baldado ka na. Ito, makinig kayo. Alam niyo yung karamdaman nyo, maaaring hindi na alisin ng Diyos yan. Talagang iyan ang kalat mo. Na kahit hindi siya may mga tao kakalong ipanalangin sa karamdaman niya, wala nang kagaling. Kahit nagmimilagro pa ang Diyos noon. Alam mo po, ang pinaka-redeeming time na lang sa atin, yung pakilala mo ang Diyos, yun ang kaligayahan ng tao. May mga tao talagang, I'm sorry to say, talagang hindi nagyayaman. Huwag mo lang pilitin pa. Minsan binubono lang tayo. Kasi may mga tao, kasi ang yaman ng tao, Diyos ang pumipili niyan, wala tayong kakayanan dyan. Kahit sikapin mo yan, wala kang magagawa talaga. Meron talagang tao ang pinanganak na mahirap lang talaga. Meron tao talagang pinanganak naman na talagang mayaman lang talaga sila. Hindi ibig sabihin ang pera gusto. At may mga tao talagang walang pinag-aralan talaga. Hindi mo yung kasalanan, ganyan talaga ang alat mo. Kasi lahat naman nangyayari sa mundo ito, alam mo sa Diyos eh. Maaaring magsikap tayo pero hindi talaga kaalaman. Kaya nga, ang pinaka-redeeming time lang talaga ng tao is yung ikaw ay sumandal sa Diyos. Kasi hindi naman ibig sabihin na mahirap ka, hindi ka masaya eh. May mga mayayamang tao kumakain ng ano pero hindi masaya, pero may mga tao na sa tabi ng dagat kumakain lang ng tilapia, inuhuli sa gilid, makain nakita yung tae doon na kinakain ng tilapia. Kaya ibang tao ay kumain ng tilapia kasi tae ng tao kinakain doon. Alam mo, kung malalaman mo na yung tahong, hindi ka nagkakain niya kasi yung tahong galing yan dyan sa dagat. Kung mag-alam mo yung dumi ng buong dahil kung malila pupunta yan sa dagat, yan sa bakuo, yan ang kinakain nila. Pero hindi ibig sabihin, malungkot yung mga taong mahihirap. Ang redeeming time doon ay yung sumandal tayo sa Diyos, siya ang nagbibigay kasi ng tunay na kaligayahan. Hindi natin pwedeng ipagmayaman, pagyaman, anuman ang lahat ng bagay sa atin. Kaya nga, ano ang pinakalaman to, ano ang ibig sabihin ng
ng dependent on God is alive, guided by God. Ang buhay na nagtitiwala, nakasandal sa Diyos, yan ang buhay na nagtitiwala, yan ang buhay na guided, ginagabayan ng Diyos. May mga tao, naging gano'n sa inyo, naging yankot, nakapagtrabaho lang, wala na, sarili na yung guide nila, yung trabaho nila. Naging palalo, nakanegosyo na maging medyo matinong konti, naging palalo. Pero naman yung mga anak ninyo, nagising ba, one day, magsisisi sila. Maniniglob sila, bakit? Kasi ang kalimanan na yan, ang taling mag-ubus niya kahit anong negosyo pa yan. Kapag hindi ka guided ng Diyos, kahit ano pagyaman mo, wala yan. Ngayon tayo ay, kumbaga, matanda na sa Panginoon, talagang ang buhay natin nakadepende na lang. Kumbaga, lahat ng mga decision mo, iisipin mo kung ito ba ay kalooban ng Diyos. Yan ang pagkalakan natin eh. Alive, guided by God. Buhay ba natin? Guided by God. Sabi nga dyan sa Psalm 37 verse 23. Kindly open your Bible please. Psalm 37, 23. Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng magandang mensahe. Sabi ko dyan, kapatid, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His ways. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa na yung salita. So, yan po, kapatid, yung mga hakbang ng kanyang mga alagad o ng mabuting tao ay ordered sa Tagalog. Tulungan niyo na ako. Ha? Ano ba? Tinakda. Oo. Itinakda ng Diyos. Kaya nga kung ikaw bilang anak ng Diyos, ang good man, ako naniniwala, ang good man, yun yung anak ng Diyos. Yung nagtitiwala sa Diyos. No, sa lahat ng galaw niya. Kasi kapag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, yung pagkilos mo ay walang basbas ng Diyos, tanda mo yung, itayin po, kahit sa buhay ninyo, one day, yung mga nagtaksil sa Panginoon, alam mo, sabi nga sa inyo, yung mga decision niyan, yung mga negosyo ninyo, yung mga life break ninyo, lahat yan ay magigiba. Yung pinupundar mong bahay, yung pinupundar mong mga pagkakaibigan sa mga tao na walang order, hindi sa Diyos, bagsak yan. Kaya nga tignan nyo, mga kapatid, ang pagkakaibigan, ang pagpundar ng pagkakaibigan sa politiko o sa politika, laging bumabagsak, bakit hindi sa Diyos eh. Kasi yan, power lang naman yan, kaya ka naging kaibigan. Pag nasa power ka, ang dahil mong kaibigan. At kung wala kang Diyos, hindi mo alam kung sino yung totoo makaibigan mo dyan. Bakit? Karamihan dyan, pag nandiyan ka lang sa power, nandiyan dyan sa'yo. Kaya kung dyan ka nagpupundar ng iyong pag-asa, tanda mo magigiba. Di ba, nagpupundar yung kayo ng buhay, tayo nagkaroon ng trabaho sa abroad, hindi na nagsimba, wala nang pakialam sa gawain, o tignan mo yung buhay, di ba? Tanda niyo sa ang Diyos sa ganyo, lahat ng bagay kapag ang buhay mo hindi ka nakadepende. Ito mo, maraming mga Christians. Kaya mo ka lang, kung nag-so-called na mga kasama natin dito loob. Lahat yan, tingnan mo, sa buhay nila, sa private life nila, ang lulungkot nila. Alam mo, yung iba ka, nahihiyan lang sa akin makipagdali, bigay ng ganito eh. Pagbayo sila. Alam nila, mali ang mga desisyon nila. Siya, pinapadaan na lang sa ganito, sa isang membro, alam mo kay Pastor, pero sa totoo lang, ayaw ko lang magsalita sa kanila, yan ang bunga ng pagkataksil dito sa mga.
Hindi naniniwala sa pasto. Dito ang dami ko ng birami na ditong tao pero hindi naniniwala, hindi yung buhay, wasak. Kasi yung kagustuhan nila, yung sinundalan nila eh. Akala nila mga marunong na sila, mga palalo. Tandaan nyo, ang pinaka-the best na mag-advise sa inyo ay ang pasto. Dahil kasi ang pasto, pag nag-advise sa inyo, walang ano yan, walang hidden agenda yan. Kumbaga, walang ano yan, walang iniisip na ano pa man na mag-advantage sa inyo. Meron nga ano eh. Pero ano lang, real talk to ah. Yung mga tao na pag nagbawa kayo, asawa ka, nagkakang problema ng pag-ibig. Siyempre, yung nag-aanap yan, mag-a-advise, pupunta kayo sa isang tao, sa isang lalaki. Ito mabigat eh, kasi yung asawa niya nakaliwa. Tapos, itong lalaki ito, sinabi naman, ang advice sa kanya, sabi ba naman yun, digantihan mo. Gusto mo gantihan natin. Hindi mo katarot-taduan, di ba? Nakuha niya yung sabihin. Dahil may asawa kayo, maganda yung tsura, tapos nagkaroon ng problema. Siyempre, susumbugin sa paghingi na advice eh. Asawa, ano ba? Grabe pala yung asawa. Gantihan natin. Na may galing akong ganyan. Tanto, loko-loko talaga. Nag-take advantage. Marami niya sa mga lawyer, yung mga lalaking lawyer, yung mga nagkaroon ng mga hiwa-hiwalayan. Mismo yung lawyer, yung babae na hiwalay, yun ang papatulan niya. Mag-take advantage. Kasi vulnerable na yung babae. Alam mo yun yung pinakamasaklap na dapak na nga yung tao, dadapain mo pa. Yan ang mangyayari man kasi bakit? Wala kang pagtitiwala sa Diyos. Maraming ganyan sa buhay. Nakakala nagkaroon lang ng ganitong simpleng bagay, naging palalo na lumabang, nagtiwala na doon sa kanyang mga tinatangkilik. Hindi ka forever dyan, kasi kahit sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa anong bagay. Lahat yung mapapanood mo yan, meron ka sikat sa YouTube, di ba? O may kapakain na, nagkaroon ng cancer, yun, pumayat, tumipig, kasi iniibig na. Lahat yan, hindi mo pwedeng yan sandalan. Kaya yung mga tao na guided by the Lord, napakasarap po. It is the nature of mankind to think that his destiny is in his own hands. Akala nila sa kanyang kamay. Tandaan nyo, lahat ng bagay na ginagawa din lahat yan sa Diyos. Kahit akala mo, desisyon mo yun, ang mga nangyayari lahat yan. Kagustuhan lahat ng Diyos yan nangyayari sa atin. Plano niya yan. Kung nagkamali ka, plano rin niya yan magkamali. Plano rin niya na parusahan ka. O ano man ang naranasan mo, plano rin niya yan. Wala yung lahat ng bagay nasa kamay ng Diyos. He believes that all he needs to do is to carefully plan his life. And it will be full and fruitful certainly. It is wonderful to have parents who look ahead and make provisions for our future. But, as the Bible says in Jeremiah 10:23, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walks to direct his steps. O Lord, correct me, but with judgment, not in thine anger, lest thou bring me to nothing. Ano? Hindi dapat sa atin lahat ng plano. Pwede ka magplano, pero tanda mo, dapat lagi kang nakadepende sa Diyos. Susundin mo sa Panginoon. God guides the steps of His children to seek His direction. Kapag pinili mo yung Diyos, yung direction niya, gagawain ka ng Diyos. Pero kung ayaw mo, wala kang paggabay sa Diyos. At kumisan yan ang nangyayari sa mga Kristiyano.
Wala, nagkaroon lang ng konti trabaho, hindi na makita sa minsan ako nalulungkot talaga. Minsan, kaya lang, siyempre, buhay naman nila yun. Minsan, may mga member tayo dito. Sunday morning parang ginagawa lang. Minsan, gusto ko lang review ko. Alam mo, kapatid, kung na kayo maging member ng church na dito. Kung ang kaya nyo lang ibigay sa Diyos, Sunday morning, ano po, klase na di Kristiyano ka dito. Kapag pinisan mo, open yan. Kasi may mga matatantya mo naman mga matampalag-balat sa bulas Kasi, paano kayo makakuha ng guidance ng Panginoon kung ito, Sunday morning ka na magsisipa, tapos alis ka na. Wala kang pwede. Pero ano pa naging member ka? Ano yung ginawa yung taguan ng simbahan sa mga kasalanan nito? Well, ako, malungkot man, pero karamihan yan, minsan transfer. Bakit masabihin ka ba din? Nakarecord naman, marinig na ninyo. Pero sa totoo lang ako, yung mga transfer, ang titigas ng ulo ninyo. Hindi kayo, alam din yung mga membro na hindi nagsisimba ng Wednesday, hindi nagsisimba ng Sunday morning, Sunday evening, tapos yung kagawain, hindi ba active? Kaya doon kayo, kung nagbibigay kayo, wala naman, normal lang magbigay sa gawain ng Diyos Kahit na sa mga barkada kayo, mga lasing kong barkada nyo, hinaakotan nyo yan Iinuman yan Yung pera, madali lang yan. Hindi naman yan ang pinakamabigat na bagay sa gawain. Na dapat ang alam ng mga membro, magbibigay ng pera sa gawain. Pero bukod doon sa pera, dapat makikita yung iyong pag-ibig. Karamihan ng mga membro na hindi ganyan, na yan ang mga tao hindi nagsasabit sa Diyos. Hindi yan nakadepende sa Diyos, sa sarili nila yan nakadepende. Kahit sabihin nyo na ako maging judgmental ako, pero yan ang larawan ng isang Kristiyano, kung Kristiyano ka, na hindi sumusunod sa ating Panginoon. Kasi anong guidance meron ka? Hindi ka nag-isimba ng Wednesday. Tapos sasabihin ko sa akin, nag-devotion ka ba? Kanda ako kung nag-devotion ka ba? Kalokohan yan. Kahit ngayon, paputol ko, dalili ko sa iyo, nag-devotion ka everyday. O nag-pray ka. Sa dami ng problema ng mundo, sa sobrang busy, kahit pastor, wala nang panahon sa ganun. Pag yung isang member na ganyo hindi active sa gawain, walang ministry sa church, I don't care kung nagbibigay ka pa. Kaya tapatan ng Diyos yan kahit mawala ka. Magkano naman binibigay mo, hindi ka kaya bumuhay ng pastor yan. Kasi ganun mo yan Hindi ka nakadepende sa Diyos. God guides the steps of His children who seek His direction. We should always seek divine direction. Ganun din naman yan, di ba kahit sa pamilya, yung anak mo lagi wala sa bahay ninyo. O siya lang po ng direksyon doon sa barkada niya mga saraulo. Kung mas marami ka pang panahon sa mga unbeliever, kesa sa Kristiyano o mga kapatiran o sa Diyos, wala kang guidance sa Diyos. Wala kang guidance sa Panginoon. Ngayong lumalaki ka na sa Panginoon, dapat ikaw lagi ka na nakadepende sa Diyos. Lahat ng kilos mo. Hindi ibig sabihin, kala nila, dahil lumaki ka na matalino ka na sa iyong sariling pag-isip. Kaya alam nyo, minsan maganda rin yung guidance ng Pilipino sa pamilya. Kahit may asawa na, nagtatanong pa rin sa mga magulang. Nagtatanong pa rin sila kung ano dapat gawin. Kahit may mag-asawa na. Kaya lang isa ng problema, doon lang nagtanong kung kaya nag-asawa na, pero yung dalagang ninaka, hindi nagtatanong sa magulang. Kaya kung kaya nyo nagkamit ng biglang yung pag-asawa, doon nagtatanong, wala na, irreparable ka na. Dapat ito sa guni. Kasi alam nyo, ang pinakamahal sa trabaho, alam nyo ba, sa mga corporations, ang pinakamahal ng mga sweldo, yung mga advisor, yung mga tinatawag na, anong tawag ito?
May tawag din eh, hindi advisor tayo. Konsultant. Kaya nga di ba, sabi ng Bible, there is safety in the multitudes of counsel. Yung buhay kasi, kahit saan po yan, kahit sa politika, sa mga korporasyon, sa mga negosyo, laging meron ng konsultant. Kahit mga sa aeroplano, sa barko, lahat yan. Yung mga consultants, yun ang talagang matitindi dyan. Kasi hindi mo pwedeng para sa isang company, magtatanong talaga sila sa consultant o ano bang dapat gawin. Lalo may mga bagay na malalaking bagay, sa mga buildings na malalaki yan, hindi mo pwedeng basta gawa ng gawa. Kahit may lumaman dyan, kung may consultant, titignan talaga ng mga eksperto yan. Kaya nga meron tayong National Security Council. Ikaw, imagine mo, wala tayong councils ba? Basta tayo kasi para sa buhay. Paano ka magagaling ng Diyos? Malaki na ako, kaya ganyan kita mo maraming na pariwara ng mga kabataan dahil ang isip nila kaya na nila mag-isa. Walang guidance ng Panginoon. We should always seek divine direction. Kaya ito, ang ating pagdidesisyon ng buhay ito, hindi ito laro. Sa negosyo, pwede din, maulit eh. Nagkamali ka, maulit ka magnegosyo. Pero pag nagkamali ka sa buhay, wala nang wala nang balikan yan. Kaya ito, huwag ko yung ma-open kasi siyempre, hindi mo maiwasan may mga nangyayari. Baka may mga nagkasawa na nagkamali. Ang hirap ng baguhin. Hindi mo na mababalik yan. Hindi ka na. Walang rewind yan. Paborito yung kantangin, there's no rewinding, no replay. The chance we lose today, when it's gone. Pag wala na yan, nasira na, wala na. Kasi nagkamali ka ng desisyon. Ngayon, tayo ngayon na lumalago sa Panginoon, yan na yun, nagkaroon tayo, lagi tayo nakadip. Bakit kailangan magdepende sa Diyos? Isipin mo sila Abraham, matanda na yan, pero nakadepende sa Diyos. Ang ibig sabihin ng Enoch, walk with God, hindi sabihin si Enoch, dumipende mo lang siya sa Panginoon. Ito na sa dami ng masamang tao ngayon. Sabi ko kasi kung hirap maghanap ng mabuting tao, kahit Kristiyano, masamang tao eh. Pag Kristiyano, ilukuhin kayo, ito ba natutunan ko sa buhay? Mas maraming tarantadong Kristiyano kasi sa unbeliever. Mas maraming istakador sa Kristiyano kaysa sa unbeliever. Hirap na yun. Sige, wala kang guidance. Buhay mo bara-bara. Kaya mag-iingat kayo, hindi lang dumating ang araw, ganda nila ang puhunan mo para magbuhay. Dahil mali ang mga desisyon. Why we should always seek divine direction? Number one, bakit kailangan mag-depende tayo sa Panginoon? Sa buhay, alam mo kasi, kaya di ba yung mga anak nyo, mga bata, pag hindi dumipende sa'yo, patayan. Yung mga anak nyo, kahit sino lagahanin nyo, pag yan, hindi yan dumipende sa'yo, patayan. Kahit yung mga anak nyo, Brad, iwanan yan, wala na buhay yan. Magpapariwara na lang yan, kayo ba, yung mga high schooler kayo, na tundi ka sa ulo nyo sa mga magulang ninyo. Pag binitawan kayo ng magulang nyo, tignan mo lang sa ibang puti. Alam mo, minsan kahit matitigas sa mga bata, kaya na hindi kayo maiwanan namin mga magulang dahil sa pag-ibig lang namin sa inyo. Pero kayo lang sa katigasan ng ulo ninyo, halos bitawan na kaya lang hindi kayo magbitawan dahil lang sa pagmamahal na inilagay ng Diyos sa puso ng mga magulang ninyo. Yun lang ang swerte nyo dahil ang Diyos naglagay ng salitang pag-ibig sa puso ng mga magulang.
Na kahit demonyo ka pa, hindi ka kayang bitawan. Sige mo, Diyos, grabe. Hindi ka kayang talikuran ng magulang mo kahit demonyo ka pa. Pero kung iiwanan kayo, sabihin ko sa inyo, wala kayong may pagmamalaki. Maniwala kayo sa akin. Kung naging palalo kayo sa sarili nyo, kaya minsan pag pumasok kayo, huwag niyo isipin na ang buhay nyo sa inyo lang. Lagi kayong nakadepende. Ano to, kahit may trabaho na kayo. Dahil sabihin mo, may edukasyon kayo, dumepende pa rin kayo sa magulang ninyo. Dahil mas marami silang may papayo sa inyo. Tsaka walang ibang masarap na pag-ibig ang pag-ibig ng magulang. Isa hinahanap niyo yung pag-ibig ng mga lalaki. Nagiging yung pag-ibig ng magulang yung grabe kalalisan. Pero walang motibo yun eh. Yung pagmamahal ng mga magulang sa inyo, walang motibo yan. Kaya maraming wasak na buhay ng mga kabataan sa Pilipinas. Kaya that's the reason why bagsak ang ating leadership ng Pilipinas, bagsak eh. Kasi lahat ng leader natin, karamihan, lukuluko. Kasi ba, kaya nga isa sinabi, ito tumatakbo si Philip, pambira kayo, anak mo nga, pinabayaan mo, tatakbo ka pa. Tapos kami, ang dami namin, kasikaso mo kami. Lukuluko ka ba? Huwag mo nga kami paglulukuhin. Yung anak mo nga ikayas si Joshua, iniwanan mo, nagdagdag ka pa pa. Yung anak mo nga, pinabayaan mo, kami pa kaya. Huwag mo nga kami paglulukuhin, Philip. Hindi magka-transfer sa iyo yung boto ni Duterte dahil naawa yung tao. Huwag mo kami paglulukuhin. Kung hindi kayo maraming leader dyan na tumatakbo, yun ang boto nyo. Alam mo, isang pinakakatangian ng isang botantang leader, mapagmahal sa pamilya niya. Wala naman pamilya yun, wasak-wasak pamilya ng Pili. Ngayon, pag bumoto dyan, pareho kayo. Kailangan matalino kayo, hindi ito, kaya pinagsiya, yung bumoto nyo na. Eh, ang buhay niya, si Duterte, mamamatay na yan. Huwag kayo maglulundag-lundagan dyan. Huwag kayo umiyak-iyak dyan. Hindi yan nakatulong ng pagbili ng bigas ninyo. Dumepende kayo sa Diyos. We should always think, number one, because, ito po, anong dahilan, bakit tayo gano'n sa mga dahilan po? Because God sees all. Nakikita yan ng Diyos eh. Kasi ang Diyos, nakikita niya, doon ka duluduluhan ng buhay mo. Ikaw ang nakikita mo na yung present. Ngayon lang. O kayo na mag-independe, doon sa Diyos na nakakita ng, alam mo, ang mata ng Diyos, ang mata ng Diyos hindi lang po 1D. Kaya nga ang Diyos infinity. Kasi hindi na nakikita ng Diyos yung present. Ha? Ang kaganda sa ang Diyos, present ng Diyos, hindi ito lang. Kasi tayo, 190 degrees lang tayo. Ang present ng Diyos, 380 degrees pa ito. Tapos hindi lang yung circumference siya, pati sa ibabaw. Pati sa ilalim. So yung buo, no? Bawa, ngayon. God sees all, lahat, nakikita niya yung present. Eh, paano kahit yung bukas, ang butik nun? Kasi every minute, every hour, every day, every week, nakikita ng Diyos ang lahat ng progreso ng mundo hanggang sa infinite future. Kasi, ngayon ako, nakita na ng Diyos yung 5 taon mula ngayon. Hindi lang 5 taon, kahit 10 taon, 100 taon, kita ng Diyos. Kaya kaya na i-prepare ng Diyos kung anong pwedeng magkamali sa inaharap mo. So, kung umantakin mo, meron kang kapangyarihan. Kahit alam niyo po, kahit 1 minute lang nakikita mo yung future, napaka-makapangyarihan mo. In 1 minute, kaya mo nakakita mo yung future in 1 minute, napaka-makapangyarihan mo.
Eh, bakit ka mo? Diba may mga ganyan, yung mga gambling? O pumunta ka, sugalan, manood ka. In 1 minute, pumunta ka sa future, nakikita mo kung ano yung baka sa likod. O ngayon, balik ka ulit sa present, kumusta ka na? O in 1 minute, pumunta ka sa loto, tumaya ka, in 1 minute, punta mo yung hinahanap. Alam mo kung mananalo, bumalik ka sa present. You will be God. Kasi alam mo yung future. Pero mo yung Diyos na pinagtitiwalaan mo, alam niya, kaya anong ipapangan mo. Diba? Alam ng Diyos yung future kung saan pupunta yung bala, kaya inibis ka niya. Alam ng Diyos yung future kung anong aeroplanong babagsak, kaya inibis ka niya. Alam ng Diyos yung motor mo mababangga, inibis ka niya. God sees all. Our vision is limited. We do not know what we may be hiding around the corner. Alam niyo ba, nag-aalala ka sa panganib. Alam niyo kung sino nag-aabang sa inyo, pwede ka niyo takitin papunta rito. Kids, better to trust God. Eh, huwag yung trabaho mo. Huwag yung kagandahan mo, huwag yung kalakasan mo. Lagi kayo dumipende sa Diyos. Kasi sabi ko sa inyo, yung talino, hindi na mag-garantiya sa iyo ng buhay. Marami nag-aral, di ba, at talino, pero mahirap. Yung mga hindi nakapagtapos, hindi simple lang, pero yumaman. Of course, hindi naman ganun palagi, vice versa naman yan. Pero ang kaganatumanan doon, hindi rin kayamanan, kundi yung Diyos ang iyong pinagsasantalan. Kaya di ba sabi ng Diyos, ang bansa na walang pagkatakot sa Diyos ay sumpa. Subalit ang bayan na may leader na may pagkatakot sa Diyos, happy is. Magalak kayo kapag meron kayong leader na may takot sa Diyos. Kasi hindi sasandal sa kanya kapangyarihan eh. Eh iba, iyayabang mukhang ko, kala mo wala nang katapusan. Okay, may tapos ka na, yari ka. So Diyos ka sumanda. Kaya nga alam nyo, hanggang buhay ka, kapag kang gumawa ng mali, huwag kang maging masama. Pag may kapangyarihan ka, kasi tandaan mo, babalikan ka niya, tapos mo. Sabi nga ng isang sundalo meron isang police officer, taas ang rango, pero pag naman panay ang mura ng mura sa mga tauhan niya. Ang ginagamit niya pagdating lordship niya, yabang. At tumanda na wala na ng rango. Nagpabiyahe ng prat ngayon. Dumaan yung mga opisyalis sa dati ng mga PO, mga private, blah, 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 blah. Sa rento, blah, blah. Nadaanan siya, bahala sa buhay mo dyan. Ikaw halit ka ng ulo sa sarili mo. Makayabang mo, kapag-magulan ka. Kasi wala hindi mo sasandalan talaga kung mauupos. Pero pag sa Diyos ka sumandal, tandaan mo. But God even knows the number of hairs of our heads. Sipin niyo sinabi ng Panginoon, bawat sa atin, bilang ng Diyos ang buhok mo. Eh, meron akong Guinness World Book of Record na nagbilang ng buhok. Hindi ko alam kung pare-pareho yung buhok natin Siguro may magtiyaga, no? But pagpakal mo kayo lahat, bilangin yung mga buhok dito. Siyempre, isa-isa yan Para maikalat naman sa world. Kaya, bawat out of 10, ang pareho yung 7, yung tatlo hindi. So, majority, 7, pare-pareho ng 70% ang buhok natin. Wala pa naman ito Walang magtiyaga, no? Buti pa ang Diyos. Kapag-tiyagaan na yan. Kasabi niya kahit ang buhok ninyo, alam ko, ilang peraso yan. Isipin mo, buti kung ikaw lang, ilang tao tayo sa buong mundo. We have billions of people, pero binilang natin sa buhok. Gano'n siya kapangyarihan. O di ba sabi niya, ni isang download, walang isang download magsagsalita, hindi niya alam. Wow! Wow!
Grabe, wala ni isang dahon. Eh, ano nyo, pag pinatawag na, tama, autumn ba yun, autumn? Pag autumn yung winter, weather, ano tawag yan? Fall. Taglanis na, hindi, yung may 4 seasons yan eh. Fall. Pag autumn na, buri mo, sa ibang bansa, lahat ng dahon nalalaga, hindi lang na Diyos yun. Fall siya. Walang isa talaga doon, hindi niya alam. At klaseng kapangyarihan niya. Oh. Eh ngayon, yung buhay mo, isasandal mo sa Diyos, anong bagay na hindi na malalaman na hindi ka pwedeng protektahan? Sa totoo lang, that's the reason why, siyempre, po tayo. Hindi naman tayo nagpapanggap na nakausap natin ng Diyos. Kaya kung may desire ako ng politika, tatakbo ako kasi baka nandito na katawan. Ay, natalo ka. Hindi ako iyak, bakit? Sandal ako sa Diyos eh. Sa totoo lang naman, kayo natalo ko, wala sa akin eh. Kung natalo naman ako ng kalahati, wala yan kasi ako, pag bumaba sa bagay, ano na yan, paagaw na yan. Pero never, kahit isang sakit, wala sa akin nararamdaman. Why? Nakasandal ako sa Diyos eh. Pag nakasandal ka sa Diyos, handa mo, ano man ang mangyari sa buhay mo, alam mo, kalooban ng Diyos yan. Bawa kayo, tapat kayo sa Panginoon. Thankful kayo, nagkasakit pa rin kayo. Bakit magala ka pa rin kasi katapatan ng Diyos kahit may sakit ka, may Panginoon ka. Hindi lang naman tayo magkapasalamat sa Diyos dahil pinagaling niya tayo sa karamdaman natin. Basic na lang yan. You see? Alam ng Diyos yung pagkakasakit mo, makakabuti sa iyo. The eyes of the Lord, sabi ng Panginoon na, in 2 Corinthians 16, 2 Chronicles, buwigan ito, ang ganda kasi ito, pwede nyo gamitin verse ninyo. Pag may problema kayo, ito yung reference ng buhay ninyo, na 2 Chronicles 16:19. Ano sabi niya? The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Grabe. O, sige nga. Ang mata ng Diyos, ay tumatabo sa lahat, run through. Grabing batayan ng Panginoon. Run to and fro throughout the whole earth. Grabe ang tingin ng Diyos, guidance niya. Kanino ka sasaktan? Kaya nga, kung ano man nangyayari sa mundo, huwag ka matakot. Hindi ka hayaan ng Diyos kung sa Kanya ka nakasandal. Kung wala kang pera ngayon, o kaya may kalooban ng Diyos kung bakit wala kang hawak. Tandaan nyo, hindi lang ang bagay na kalooban niya dahil yung pera. May mga araw na wala kang pera, kalooban din ng Diyos yan sa'yo. Kasi alam ng Diyos ngayon, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang pwedeng mangyari sa'yo. Kaya huwag mong ipili ka ng isang bagay. O nag-pray ka ng kotse, hindi binibigay pa ng Panginoon, huwag mong ipili. Baka mamaya nang bigyan ka na doon, yung pala, mababangga ka sa pisot. Alam na Diyos eh, run to it. Alam ng Diyos. Kaya huwag kayong magalit kung ano man ang sitwasyon natin sa kanila, may kalooban. That even one sparrow falls to the ground that God does not know about. Hindi nyo, kahit isang ibon. Walang nilalaglag na hayop yan, namamatay, hindi alam. Kahit makasasandal. Kaya huwag kayong magmamadali sa buhay. Ang buhay hindi yan binibenta, hindi yan isinusugal sa pagkamadali. Dahil meron tayong Diyos, may gabay tayo ng Panginoon. Gagawin ng Diyos kung ano yung kanyang kalooban para sa iyo. Amen? Our God who sees everything at once, grabe yung salita, at once, grabe. Hindi, yung kanyang mata hindi subject sa at once na ngayon lang. Pag sinabi at once, kahit bukas,
Kahit sa, bawa, ano ngayon? Friday, Wednesday, Thursday, Friday. Sabi, at once, kita niyo mangyayari ng Wednesday, kita niyo mangyayari Thursday, Friday, hanggang sa Lunes. At once, yun, grabe ang lupit nun. Matindi yun. Kaya nga ang Diyos pag nakaupo, ano yung kanyang utak, grabe siguro yung utak niya, ay, kaya lang minsan tayong mga tao hindi natin maintindihan. Kaya nga sabi niya, kung ang kanyang katayuan napakataas eh. Hindi natin makomprehend, pero at least binibigyan niya tayo ng paliwanag. Ito, sabi ko sa inyo, meron isang theologian sabi niya, pag nakilala mo yung Diyos mo, yung sabihin, nakilala mo siya ng kabuuan, hindi yung Diyos. Kasi ang niyo po, ang pag-theologian ka, ang lawak ng Diyos. Hindi mo talaga mapatong kung anong uri meron siya kapanggalan. Lahat na isipin mo na. Hindi pa yan ang Diyos na naging Diyos na. Grabe, hindi kaya ng utak natin i-comprehend yung kanyang kapangyarihan. So ito lang yung mga pinakita niyo pagbukas ng dagat, basic na. Parang hindi nasibukas lang ganyan. Bumuka na eh. Tayo pagkamataan na. Pero ang katotohanan, hindi niya na kayang gawin ng Diyos. Yung alam niyo, ang pinaka-expertise sa Diyos, yung tao. Tayo. Kung paano niya ginawa ang tao, grabe. Kaya nga, natawa ako ngayon kay Jack Ma eh. Yung nag-debate sila ni Elon Musk. Kayo nga, hindi nyo na kayang gumawa ng tunay na halaman eh. Totoo man naman, hindi na kayang gumawa eh. Kung sabihin nyo, mas matalino sa tao, no way, sabihin niya. Tayo lang nagbigay ng buhay dyan. Walang tatalo sa creation ng Diyos. At hindi nyo kaya nyo pag gumawa ng baby. Magagawa kayo yung test tube. Pero yung similya galing pa rin sa tao. Pero yung sabihin, gumawa kayo sa sarili similya, tao, kayo gawin. Magagawa. Kukuha pa rin kayo ng mga bagay na galing sa tao. Kasi yun ang pinaka-ano grabe siguro mo. Napakaliit na embryo yan, ating similya. Pero paano yan naka-computerize yan? Pag nagdikit yan, magkakaroon ng mga ugat, ng puso, grabe. Hindi kaya gawin. Wow, yan ang Diyos na pinagtitiwala. Our God, who sees everything at once, will guide our life for us as well. And number two, because God knows all. Kaya dapat tayong dumipende sa Diyos, pagkakanan ng Diyos ang lahat. Tayo, finite tayo. Pero ang Diyos o hindi limitado. Kasi buhay natin, bagaman, kasi alam nyo, pag pumasok ka kasi sa earth, lahat ng bagay dito mabagal. Outside the earth, mabibiso. Ibig sabihin, dito lang kasi sa loob ng earth ang may time. Lahat ng bagay dito sa mundo, kailangan mong pagtyagaan may time kasi ang tao subject sa time. Kaya hindi minamadali ang lahat ginagawa. Kasi sa heaven, madali sabihin naman ito, okay, let there be lights. Wala kasing time doon. Kaya yung time na iniisip ng mga scientists na nung nagkaroon ng araw, billion years na yun, isang idlat lang sa Diyos yan. Kasi hindi subject sa time eh. Pag pumasok ka sa earth, subject ka sa time. Kaya lang ng bagay, pinagtsatsagaan dito sa time. Kaya kung ano man yung bagay na kalooban Diyos talaga, kasi nag-project ka ng bahay. Hindi naman yung instant, magkaroon ng bahay, hindi gagawin yun. Ipunan mo ng pera, lahat yun gagawin. Pinagtsatsagaan mo. Kaya minsan yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay, talagang pinagtsatsagaan. Gradual yan, hinihintayin mo yan kasi may time eh, subject tayo sa time. Alam ng kaya na may time, alam ng Diyos yung lahat ng bagay na mangyayari. Kaya mag-abang ka kasi tiyak na mangyayari yun sapagkat alam ng Diyos ang kanyang sinasabi. When we commit our lives to the Lord and daily seek His divine direction,
then we may be sure that everything on our pathway is working together for our good. Paano nyo? Kaya pag kayo sumunod sa Panginoon, araw-araw ng buhay ninyo, pagkakagan nyo, alam natin na gumagalaw yung araw-araw na yan. Dahil may guidance sa Panginoon doon sa mabuting bagay sa mundo. Kasi nakasanggal ka sa Diyos eh. Amen, huwag kang mainit. Huwag kang magmadali. Kasi subject tayo sa time. Sabi ako din, there will be many things in our lifespan that we do not understand because our knowledge is limited, but God knows best. Amen? Kasama ka lang. Sunod ka lang sa Kanya. Magpagay ka. Alam niyo naman, ano ba saan ka makukuha ang guidance sa church? Tuloy lang. Attend ka ng Sunday school. Attend ka ng services Wednesday. Pag may mga activities ka, attend kasi nandun yung guidance ng Panginoon. Yun, nakikita mo yung guidance, yung ka kayong sasanggal sa mga pangangaral ng salita ng Panginoon. Dahil yun yung guidance mo, yun yung sinasagdalan mo yung mga sinasabi ng Panginoon. And gradually, sa buhay mo naman, tuloy-tuloy ka lang sa buhay mo kasi alam mo na mangyayari yun sapagkat ang Diyos ang gagalaw sa buhay mo. Hawak niya yung buhay natin. When we are at home, with Him in heaven, we will look back on life then with perfect knowledge. We will thank Him for everything that has happened to us. Yun actually nga, sabi nga ni Paul, di ba, sa 13 ng Corinthians, pag nandun na tayo sa heaven, doon mo maiintindihan kung bakit nangyari ang lahat ng bagay na yan. Sa ngayon, hindi mo na napakupo. Kaya nga, mag-depend ka lang sa Panginoon eh, kasi mahina ang pag-unawa natin. Pero rest assured, sabi nga, lahat ng bagay na yan, gagalaw niyan according favor para sa buhay. And then last naman din, last, because God has all power. Bakit ka dapat dumipende sa Panginoon? Kasi meron siya lahat sa kanyang kapangyarihan. Nasa kanya lahat ng kapangyarihan, nasa kanya lahat ng nakikita niya lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay at nakikita niya ang lahat ng bagay. We are creatures and therefore very limited in power. There are powerful forces, both human and demonic, at work against mankind, especially against those who are saved, have the mark of God upon them, and have committed our lives to God. Now, these evil forces would destroy us if we were without the protecting power of God, and His promise that He will never leave us nor forsake us. In Hebrews 13:5, God orders His children's steps, and He always provides what He needs. So, tandaan niyo ang buhay ng mga Kristiyano, wawa sa akin kanina dyan. Pero pasalamat tayo, meron tayong Diyos na lahat, all powerful God. At doon tayo nakasandal. So, yung buhay natin, hindi mo sisira. Ito, balang niyo ako din. Tandaan niyo ito. Kaya nga sinasabi lagi ni Joshua, diba, this book of the law shall not depart out of the law. Ang pinakadulo and have good success. Okay? So maraming mga tao, mga kabataan, na doon sa prime ng kanilang buhay, ang sasaya eh. Pero yung doon sa mga pabagsak na ba, kanilang buhay, makikita mo, lahat failure sila. Bakit ka? Walang gaya. Ano? Maraming artista. Ang dami niya, nakikita ninyo ang buhay nila, ang ganda sa umpisa, pero yung mga dulo, tignan niyo yung mga buhay nila sa dulo. Yung iba, hindi, namulubi. At mukhang anik, iba, nagkatamatay. Yung mga sikat, nung namatay, walang manibigan. Hindi yan good success. Pero ang plano ng Panginoon sa amin, good success. Bakit? Nasa kanila nagkapangyarihan.
Marami akong mga nakita Christian na naging tapat sa gawain ng Panginoon. Alam mo, kung namatay sila, pahaba ang buhay, nalibig sila ng maayos, at yung mga kaapo-apo nila mga anak, naging maganda. Ano no, sabi nga sa inyo, kung hindi na mapagtagumpayan na sitwasyon nyo, yung lahi niya ni Duterte, nakapagpapag doon. Maniwala kayo sa akin. Kasi hindi maganda ang tinayong niya. Pero sinupa yung Diyos, istudent ka. Pinagmumura yung Diyos, naging palalo. Hindi pinalagay ang buhay, pag may mga aling, patayin ninyo. Hindi maganda ang pronounce niya, pagmumura sa publiko, mga bullshit, na walang dahil na ng lugar. That is curse. Hindi siya nakasanggal sa Diyos. Diyan lang pinapakita sa inyo ng Panginoon sa ating lahat. No matter kahit vice president ka, no matter kahit mayor ka, kahit congressman ka, pag ang Diyos ang gumalaw, nasa Diyos ang kapangyarihan, wala na ito. Do not resist. Ang gobyerno bigay ng Diyos yan sa atin. Huwag abusuhin. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, huwag tayo sa Panginoon. Okay, makasama niyo murahin ng presidente. Nagkakasalanan. Magkos, ipanalangin niyo si Bongbong Marcos kaysa makisali kayo sa mga mura-mura. Kristiyano kayo eh. Pinutusan tayo ng Diyos na mag-obey sa magistrate. Why? Sapagkat ang kapangyarihan galing sa Diyos. Hindi ang galing ka lang PBBM. Ang authority galing sa Diyos. You should respect authority. Hindi tayo namumulitika. We pray for our leaders. We pray for our barangay captains. We pray for our mayor. We pray for our governor, secretary, statyan. We pray for him. Hindi para morahin sila. Hindi wala tayong politika dito. Kapag na tayo sa politika ng mga tao. Doon tayo sa politika ng Diyos. Sa kabutihan. Amen? Sumundal tayo sa Panginoon. And then, ligay nyo kapatid, pagpapala. Sa inyo mga bata, inutusan kayo ng Panginoon na sumandal kayo sa Diyos sa pamagitan ng magulang ninyo. Huwag kayo magrebelde, huwag kayo mag-aaway-aaway. Ganun yan eh, may ama tayo, sinumura ninyo. Paano ulan yung pamilya nyo kung kayo mismo nagrebelde sa mga magulang ninyo? Seek their wisdom. Pakipagdayan sa magulang na ito ba dapat gawin, gano'n. And be obedient to your teacher. Mag-aral lang kayo. Okay, sumali ka sa mga rally-rally. And then, obey your pastor. Go to church. Pray. Listen to the Word of God. And then, love the Lord your God. Ang minahal niyan, mama, mga magulang nyo, ang church, ang pastor, and then ang Diyos, maganda ang buhay niyo. Handa nyo ha, sinasabi ko magandang buhay, hindi yung kayamanan. Ang magandang buhay yung mapayapa, na naglilingkod kayo, nabubuhay kayo sa Diyos. Akala na kung anong yaman niya, kahit na ang bahay mo simple lang, meron kayong Panginoon, pinakamasaya ko kayo. Kung pagpalain ka, very good, praise God. Give your tithes and offerings. Pero hindi rin yung iniisip ko, ang pinakamaganda ay yung sumunod kayo sa Panginoon. Amen. Ang sumusunod sa Panginoon, hindi ikaw sumusunod sa pagkila. Sumusunod sa church. Sumusunod sa pastor. At hindi sa lahat, sumusunod sa Diyos. Yan ang dinidepende sa Diyos. Okay, God bless you, Panginoon. Yan, ito na. Yung MC natin. Ay, Barbie ka. Ano mo yung cellphone lobat na? Sa live. Amen. Praise God. So, tayo na kayo tumayo at panalangin tayo sa Panginoon. Alam ko may mga, anong tawag dyan? May mga jet lag pa kayo sa pagod.
So, kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, salamat sa mga bisita ninyo. Talagang marami hong naligtas. At lalo tayong lumakas. Kahit hindi na yung pagkain sa pagdari na lang yan. Malaga, binigyan tayo ng katagumpay ng Panginoon. Amen? Sige po, tayo manalangin sa Panginoon, kuhin natin ang ating midweek offering. Okay po, ating ano po gagawin natin. James. Amen! There is power in the blood. Hindi yan. Kasi kung may diablo ngayon dito, itatamoy ng kantang yan. James. Itatamoy ng kantang yan. Okay. Tatamoy mo sila, iingat kayo na. Amen! On first verse now, ready, sing! Lord, you be free from the burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. Who you were able to win. Amen! Power in the blood. Say! Power, 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 wonder working power. In the blood. Oh, there is power, 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 wonder working power. Precious blood of the Lamb. Ama, maraming salamat po sa tagumpay na sa amin. Salamat po sa 10 kaluluwa na naligtas sa aming anniversary. Salamat sa mga membro sa iglesia na talagang tulong-tulong, Panginoon, na mapagtagumpayan ang aming activities na anniversary at kaarawan ko po, Panginoon. Kaya muli, aking pong dinadalangin sa inyo ang pagpapala sa mga membro ng iglesia. Ano man ang kanyang mga negosyo, Panginoon, pagpalain mo ang nasa 4 na sulok ng iglesia dito. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng biyaya at salamat ay binabalik namin sa iyo, aming Panginoon. Purihin ka sapagkat ito po ay aming dalangin sa aming pinakamamahal na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas